pangalanan niyo lang sila ng i-edit niyo muna yung name nila bago kayo mag-name dito sa coding natin. So dito si radio button 1, siyempre gagamitin natin siya ng RB, radio button add or addition. Gano'n lang guys, kadali magpalit ng pangalan nila. So, actually hindi na dapat 'to tinuturo, eh, kasi college na kayo, ay. And then RB, mall, alam ko naman nakakasunod yung iba, pero kailangan niyo lang kasi dito is, tiyaga sa panonood ng Indiano, ganyan. And then div, kung mahilig kayo sa Indiano, 'no? And then meron din tayong button para do'n sa calculate. O dito, meron tayong button 1, 2, 3, ayan. So gagawa lang din tayo ng button 1, 2, 3. And then text box natin. Papalitan natin yung name ng mga button natin guys, BTN, calculate, BTN clear, at saka BTN back ba 'to? Ano ba 'yan? Huwag na yung back kasi meron naman tayong back dito, itong logo na 'to. So gumawa lang tayo ng compute tsaka clear lang. Yan. So, papangalanan din natin 'yan, tatawagin lang natin sila dito sa atin pong loob ng ating form. Sa loob sila ng form, sa form po siya, sa loob ni form kasi hawak siya lahat ni form. Lahat ng tools na ginagamit natin, hawak po siya ni form. So, kapag mag-e-edit tayo ng text niya, sa loob lang din natin siya i-edit ni form. Ayan. Tawagin lang natin si RB, kapag nag-type tayo ng RB, automatic andiyan na lahat yung apat, 'di ba? Mas madali lang tayong makakapagawa ng atin pong makapag-edit ng ating, code. Ayan, add para mas mabilis lang. RB ulit, hanapin mo lang si sub tapos i-tab mo lang yung sa keyboard mo, automatic na po 'yan. Text, tab mo lang 'pag nahanap mo si text para mas mabilis po kayong mag ayan, subtract, subtract. Tama ba? 'Yan bang subtract? Tama ba yung spelling? Bahala na diyan, 'yan na 'yan. RB, mol, hmm. Kung makita mo na nag-hover na yung text na ganyan, i-tab mo lang yung mo, automatic na kukumpletuhin niya na yung gusto mo, 'no? Hindi yung multiply, multiply, 'yan. And then RB div tayo. The text is equal to divide. So pag natin, napalitan na rin yung ating pong video button. Pero dito sa design natin hindi siya napalitan. Dito i-explain lang ng ating code na pwede tayong mag-edit ng text through coding, hindi lang do'n sa properties, 'no? Pero sa design na, yung mga kulay-kulay hindi na yun nakokoda, do'n na sa mismong properties yun, anong pahirapan niyo pa yung sarili niyo iko-code yung kulay. Dito lang sa text, 'no? The same with sa button lang din, sa lahat ng nakita yung tools puwede niyong i-edit dito, btn calculate that text is equal to calculate. BTN clear, 'di ba? Ang dali lang nating hanapin yung mga text name nila kaysa naman sa text box 1, button 1, button 2, para saan sila? Hindi natin ma-identify kung para saan sila gagamitin. Kaya mas maganda na palitan natin yung name nila kung saan sila gagamitin. Una is tatawagin mo muna kung ano yung tools na yon, BTN or radio button, and then kung ano yung gamit para dun sa tools na yon. So kapag ni-start natin, mas madali nating ma-identify kung saan sila gamit. Now, naintindihan po ba kung pag-change ng name? Hmm.
Dito nakakapag-edit pa tayo ng text dito sa result. So ang gagawin lang natin para ma-disable siya, punta lang po kayo dito sa properties, enable false. Ayan. Kapag niran natin ulit, wala na tayong, hindi na tayo makapag-text. Palitan ko lang yung kulay ng background. Ayan. And then, ano pa ba? Siyempre yung dito tayo sa coding nito na area, yung ginawa natin doon sa ascending kanina, mapapansin nyo na hindi tayo dapat makakapag-input ng letters. Ayan. Dito yung coding niya, yung codes niya. Ayan. Ito po yung code niya kanina. Copy lang natin. So, double click nyo itong text box. Okay? I-double click yung text box. Palitan mo natin ng txt. Txt num1. Kasi parang num1 siya. Txt num2. Ayan. Double click lang sa text box. So, makikita nyo dito, txt num1 text change. So, papalitan natin siya ng A-press. Okay? A-press. Ayan. So, wala ng error yan. Pag dito siya nilagay, may error. Kasi gumamit tayo ng k-char. So, ibig sabihin, gagamit lang dapat tayo ng k-press to function the k-char. Yan. Tuburayin natin tong isa. Then next is double-click mo rin yung isang text box and then i-change mo yung i-change nyo yung text change ng k-press para mag-function din yung e.kpress niya. So, dito natin ilagay yung code and then burahin mo lang din itong text change. So, kapag niran natin, hindi na tayo pwedeng mag-input ng letters, numbers na lang. So, wala pa tayong function sa clear. So, alin ba dito yung i-clear natin? Ayan. Dito sa design. So, meron tayong clear. So, ang buburahin natin dyan yung laman ni result, laman ni enter num2 at saka ni enter num1. So, tignan lang natin kung ano yung pangalan nila. So, ito si txt num1, txt num2, at saka ito naman is pangalan natin siya ng txt result. Ayan. After niyan, i-double click niyo yung button 2 which is clear. Di ba? btn clear. Ayan. Dito lang natin ilagay. Tawagin lang natin yung mga text box. txt num1 dot clear. Ganun lang po, kadali para matanggal yung laman niya. Tapos txt num2 dot clear. Ganun lang po mag-alis ng laman. And then txt result dot clear. Yan. So pag niran natin yan, naglagay tayo ng laman dito, ng laman, i-clear niya yan. Automatic tatanggal niya yung laman ng text box. Ganun lang po. Mayroon lang kasi siyang logic lang na konti. And then sa calculate naman na, sa buong code ng calculate, dito na po yan sa button 1. Okay? Nasa button 1 na po tayo. btn calculate. So kung mapapansin natin yung coding natin dito, explain ko yung coding nito makinig po kayo kung paano po siya nakuha yung function. Okay? Una, sa declaration po natin, mabilis ba ako or mabagal? Ito lang. Init. Yes, sir. Bilis na kayo ng kamay nyo mamaya kapag may tanong kayo. And dito guys, sa computation natin, gumamit 'di ba tayo ng radio button? I-copy ko na lang 'to doon sa kabila para doon tayo mag-explain dito. Kung mapapansin nyo guys dito sa ating coding, meron tayong text box or txt num1. Ito yung si txt num1, txt num2, tsaka si txt result. Yan. So dito nag-declare tayo ng, baba ko lang muna to para mas maintindihan. So dito guys, nag-declare tayo ng dim. Kasi ang declaration dito is dim. When you're going to declare a variables, you need to use dim to declare a variable name. So dito una, nag-declare tayo ng num1. Para saan ba si num1 at saka si num2? To identify na sila po ay gagamitin para sa txt. Tatawagin nila na magiging value nila yung text box natin na si num1 and num2. And next is as a string, okay?
Kasi bakit ba string nilagay ko? Pwede kayong gumamit diyan ng integer. Pero string kasi ang common na ginagamit para pwede ka rin mag-input ng letters doon or any character. Pero kung gusto mong i-disable, doon ka na lang mismo sa text box niya i-code yung ginawa natin kanina sa kpress. And then, gumamit lang tayo ng separator na comma para doon na naman sa another declaration ng variable. Pwede mong gamitin yan, kunwari dito pwede mong gawin yan, ganyan na mag-dim ka ulit. Okay? Pwede yan ganyan. Diba, siyempre mahilig ako sa shortcut. Mahilig tayo sa shortcut, kaya shortcut tayo, no? Ayan. Separator comma lang tayo. And then, nag-declare tayo ng N1 and N2 na yun naman yung gagamitin natin to compute the two value numbers. And saka yung equals naman, yun yung gagamitin natin mamaya to show the value doon sa loob ng result. Okay? So dito, meron tayong dineclare na N1. So tinawag natin si N1 na yung magiging value niya is si text num1 o yung atin pong text box na una, ito. And then si num2 naman, nilagyan natin siya ng value na txt num2, yung pangalawang text box natin para mag-compute sila. And then, para makuha natin yung computation ng dalawa, nag-declare tayo ng another variable na N1 and N2 para tawagin naman natin sila dito. Si N1, ang magiging value niya is si num1. Na which is si num1, yung value niya ay si txt num1.text. Yan. Ganyan. Ganyan po yung process niya kung paano siya na nagkakatawagan. No, hindi kayo malilito pero alisin ko lang to rin mamaya, alisin ko lang din yan. Parang si N1, ang value niya si num1. Si num1, ang value niya si txt num1. Para doon sa ating design area, makakapag-input tayo ng value number. Ayan. The same lang din dito. Si N2, ang value niya si N2 dito. And then si N2 naman ang value niya si txt num2. Nakakalito man, pero ganun talaga yung process niya. Kailangan nyo maintindihan. And then, magpo-proceed na tayo dito sa if-else statement natin. So, meron tayong if-else statement. So, bakit, bago tayo doon mag-proceed, bakit tayo gumamit ng as double? Kasi sa calculator, kukunin natin yung decimal point din ng division. Hindi lang yung whole number ang gagawin natin. Pati yung decimal point niya. And next po dito sa if-else tayo, if radio button addition to tayo yung pangalan ng radio button natin na una is RB add. Okay? Kaya ko siya tinawag dito na if RB add o radio button add that check. Bakit natin tinatawag na check? Kasi kapag i-start mo siya, na-check naman sila, di ba? Check, Yan yung example ng check, okay? So, RB and that check is equal to true. Kapag na-check mo daw yung radio button na add at tama siya, i-compute niya yung value ni equals na N1. Si N1 is yung laman ni num1 na si num1 ay laman niya si text box num1. Okay? Nakakalito yan pero dapat nyo maintindihan. Si N2 naman na laman niya ay si num2 yung value niya at si num2 naman yung value niya ay si text box 2. So pag niran natin, pag naglagay tayo ng value na 2 and 2, pag tapos pinindot natin si add, calculate natin, lalabas yung result. Ito na yung si equals. Yan. Si equals naman guys, txt result yung pangalan ng ating result. So txt result that text is equal to equals. Yung makukompute dito ni equals, ilalabas niya dito sa labas ni text box or txt result. Nakakalito pero ganun talaga yung process niya. No? Naintindihan niyo konti? Naintindihan naman, di ba? Malinaw naman. Para hindi kayo malito, sige, ganito na lang yung gawin natin para yan. Dim, ganyan na lang. Dim, para ito din sa una, declaration, ito naman pangalawa sa declaration. No? Para hindi kayo malito. And then, same lang din sila ng process dito sa else if na. Kasi gagamit tayo ng 4 na operators. So, gagamit tayo ng else if para dun sa radio button sub o subtract, radio button multiply, and radio button divide. At yung pinalitan lang natin dyan yung computation nila sa loob. Same lang din naman sa C++, di ba?
kapag gumagamit tayo ng if, else, tsaka switch case, yung lang naman pinapalitan natin yung sa gitna niya. Yung mga na-estudyante ko dati, baka yung mga hindi ko na-estudyante, iwan ko lang. Sino ba yung mga hindi ko naging estudyante dito? Check ko nga. Yung mga hindi ko naging estudyante dito dati. Lipaw, yan. Mm, Marsilia, Distor, yan. Siguro naturo naman yan ng instructor nila dati. Posible namang hindi naturo. Change the ano lang naman, operands lang naman yan. So same lang sila ng code nito, same lang yung code nito dito. Pero ginamitan lang natin siya ng else if para mag-continuation siya. Hindi naman pwedeng if else if hindi naman pwede 'yon, no? So ginamitan natin siya ng else if para mag-continue yung apat na function niya. And then nag-end if na lang din tayo. So tapos na yung calculator natin. Ganun lang po yung calculator. So papansinin niyo class, simple calculator lang po ito. Ang tinatawag natin na full function calculator, for example, mag-add lang ako ng another form. Pero gagawa ko ng full function calculator, for example lang ganito. Gagamit tayo ng text box. Text box at saka button lang po 'yon, no? Yung full function calculator na sinasabi natin, ganito po yung itsura niya. Ganito. Calculator ng laptop ko 'to, hindi 'to calculator na na-code, calculator ng laptop ko 'yan. Parang ganito yung magiging calculator na gagawin ninyo, hindi yung ganito yung design niya. Hindi yung ganito, 'no? Ang gagawin nating calculator is parang makatotohanan yung design, na hindi na tayo gagamit ng radio button. Kasi dito kung mapapansin niyo sa calculator ng laptop ko, meron siyang text box, which is nakalagay yung 0, and then meron din tayong button. So more on button lahat ito. Pero kung gusto niyo pahirapan ko kayo, scientific calculator tayo. Ay, 'wag na tayong mag-scientific na. More kasi meron yung ibang instructor na nagpapagawa sila ng volume, computation of currency, 'yan. At parang, maganda 'yun, computation of volume tsaka currency sa exam, 'no? Parang maganda 'yun sa laboratory exam. Ay, so standard calculator, for example, siyempre meron tayong button dito 0, 1, 2, 3, 4. Wag na nating isali muna 'to kasi may code 'yan, alam ko rin yung code niyan, pero wag muna nating i-aral 'yan. Yung function lang muna ng paano tayo magpindot ng button. Ayan, ito yung text box natin. Palitan lang natin yung background color para mas makita natin yung mismong natin. So ito yung text box natin. Una, i-edit muna natin yung ating text box. Siyempre, yung name niya is txt screen natin. Yun yung magiging screen ng ating calculator. Okay? And then, lagyan natin siya ng value na 0. Siyempre, para magpa-pop up sa gilid, di ba? May pa-pop up. O, maliit yung 0, so palakihin lang natin. Siguro 20, 30 siguro yan. O, 30. Kung mapapansin natin yung calculator dito, andito yung 0. So, ililipat natin yung 0 dito sa kabila, no? Text align lang tayo sa baba. Text align, right. So, nalipat na natin yung 0 sa right. Okay? And then, syempre, sa button na tayo. Sa button, para mas mabilis kayo mag-edit, gawa lang muna kayo ng isa. After nung isa, i-edit mo muna yung font size nila. O, kunwari, gagamit ako ng 15. Maliit pa yung 15. Siguro, 25. And then, edit mo yung text. 0. And then, copy-paste mo lang po yan. Paste. Nagagawa lang tayo ng 5 linya. And then, copy-paste mo yan pababa. Pababa na ganyan. And then, burahin muna natin to. I-expand natin si 0. Ito naman, magiging decimal point. Di ba? So, magiging decimal point siya. And then, ito naman si 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yan. So, simple na ganyan lang paggawa. And then, ito naman pwede si divide times plus. Ayan. So, burahin lang natin to. Expand natin si plus. Ito naman si minus. So, ito naman siguro is
Ay, sikon na lang pala. Ito naman pala yung clear. Di ba mayroon tayong clear na tinatawag doon. Yung CE. Di ba? So, gawin natin siyang 18 yan. CE, saka yung C, di ba? C. Yung clear. Yung text niya, C. Meron tayong C at saka CE. Divide times minus. Tapos ito naman yung equals. So meron tayong simple calculator lang, no? Simple calculator. Pero hindi pa to full function na, kunti lang yung nilagay kong niya muna, yung function niya. Doon sa full function calculator, meron siyang modulo, meron siyang percent, meron siyang basta, meron yung mga function na yon na pwede nyo gamitin. Dito, next, kapag nakagawa ka na ng ganito, guys, tandaan nyo, align nyo naman yan, align yung padding naman nila, hindi yung gagawa ka ng calculator, dakasta nga size na dakasta, kakanat, sala, sala pa. Kaya nga, i-encourage ko kayo, nagagawa mo na kayo ng isang button, and then copy-paste nyo lang sila, para same size sila. Hindi yung pakalat-kalat yung size nila, no? And then, syempre, papalitan muna natin yung name ng bawat button. Para hindi kayo malito. BTN 0. Pwede yung ipangalan yung 0. Okay? Pwede yung ipangalan yung number na 0 doon sa function na gagamitin ninyo. BTN 1. BTN 2. BTN 3. Ganyan. Siyempre, ang paggagawa nito guys, kailangan din ng pasensya para sa grade. Di ba? Sabi nga kanina, kung gusto mong pumasa, simsimpot ka. BTN 6. BTN 7. Yan. BTN 8 and BTN 9. BTN 9. Same lang din dito sa CE, BTN clear or clear all. Kuna nata. Clear all. Ito naman isa, clear lang, isa-isa lang. Kunwari, isa-isa lang. BTN clear lang din, pero isa-isa lang sila magbubura. BTN add. Doon kanina, radio button yung ginamit natin doon. Pero dito, hindi na radio button. Give or division. BTN mul. Ito mahilig sa mul. BTN sub. Mahilig sa mul, tapos mahilig mag-sub-sub. Ay. So, tumatawa sa akin, no? Ibang isip mo, Ayan. So, dito sa BTN equal din tayo. BTN equal. And then, BTN dot. Okay? BTN dot. Ayan. So, tanggalin lang natin yung mga, meron tayong rules. So, tanggalin lang natin to. FRM calculator. Complete calculator. Sabihin na lang natin, no? Complete calculator na lang. Mahaba. Tamad ako magtepe. Calculator. And then, dito sa baba, text niya is calculator. Ayan. Tanggalin din natin yung combo control box. And then, start position, center screen. Okay. So, pag i-start natin siya, kung mapapansin nyo, yung form 1 yung lumalabas. So, gusto natin calculator lang yung ating gagamitin. So, ang gagawin natin dyan is project, Windows applications pinakamababa, and then hanapin lang natin dito yung calculator. Para yun yung una na yung iraran dito sa start point natin. Calculator na yung nauna natin na start. So, pwede na tayo magpindot-pindot dito. Pwede nyo na rin palitan yung magiging icon ng pindot-pindot nyo dito sa flat style standard niya. Pop up ang gusto natin. For example, pop up and then kulay niya is gold. Di ba? So, pag in-start natin siya, iba rin yung function niya, pop up. Pero wala pa tong function. So, paano ba tayo gagawa ng function ng number? Double click lang natin number. So, BTN 0 tayo mag-start. So, ang gagawin natin, txt screen. Kasi ang pangalan ng ating pong text box is screen. Txt screen. Kasi doon natin ilalagay yung number 0. So, sa txt screen tayo. Txt screen.text is equal to double quote
txt screen.text plus double quote, ay double parenthesis, double quote, 0. So pag start natin, pwede tayo magpindot na 0. Di ba? Dali lang, no? So ano yung, kung ano yung code ni 0, yun din ang code ni 1. O, di ba? O, yan. Kasi minsan na natin palitan ng number mamaya. Isa lang din yung code ng mga yan. So, ang gagawin lang natin dyan, palitan lang natin yung code niya. O, dito. 1, 2. Di ba? Mabilis lang mag-code ng calculator. Akala nyo kasi ang haba-haba. Pero magkaparehas lang sila ng code. Pinapalitan lang natin sila ng value nila. Ang haba naman ng code, sir. Nakakita lang ng mahaba na code, tinamad na mag-aral. Analyze nyo yung code kung ano yung kalalabasan ng code, di ba? O, so in-start natin. O, pwede na tayong mag-enter ng number. O, di ba? Ganun lang kadali ang paggawa ng calculator, guys. Hindi yung nakita nyo lang yung code, nagatindag mo, makapasadot at type. O, di ba? Kung makikita nyo kasi yung nandyan sa handout ninyo, ganito yung code. O, yung iba kasi tinatype pa yung public sub click kung kunaan ha. Hindi na po yan tinatype. Pinoprovide na po yan ng design natin. Pinoprovide niyang na-design, oo. Pinoprovide ni design yan. So, yung main code lang talaga yung dito sa loob niya. Yung andito. So, siyempre, hindi ko ituturo yung function yan. Pag tinuro ko na, di wala na kayong aralin. Tumatawa na si Perez, oh. Ay, seryoso ni Perez, oh. Ayos ka lang, Perez. Parang seryoso mo. Parang mayroon ka pang alphabets, animals sa likod, oh. Ay. May ganyan din dito sa bahay, eh. Yung mga pamangkin ko kasi. So, ganito lang po. Kasimple gumawa ng calculator code, no? So, naintindihan nyo ba yung paano yung function nito? Siyempre, itong calculator natin, pag in-start mo siya, siyempre, magta-type ka sa keyboard, pwede pa rin yung text niya. So, kailangan i-disable nyo rin po yan, no? Naka-disable din po yan sa enable and then false. Para kapag na-start yan, hindi ka makapag-type sa keyboard or sa number dito. Pwede ka lang dito mag-type. Nakakasunod po ba? Actually, hindi ko dapat ito ituturo, pero siyempre, may bayad ako. Siyempre, kapag Python, kasi ayaw ko naman magturo ng Python, hindi naman kasi yun inline sa programming to. So dito guys, I hope na mayroon kayo naintindihan kahit konti. Kasi kapag ang konti, araw-araw konti-konti, dadami yan. Na, pag puro inistipi, kasi nagsiselos din ako, joke lang. Hindi ko naman sinabing hindi kayo mag-aral ng inistipi Mag-aral pa kayo ng inistipi. Pero guys, huwag niyo makalimutan yung major. Kung yung sa inistipi is 2 times kayo magpursige sa pag-aral doon, sa programming 10 times po kasi ito po yung magagamit ninyo pagdating nyo sa third year, pag create kayo ng mga system or second year. Kasi sa second year guys, gagamit kayo ng another application. Ipakita ko yung mga application na pwede nyo gamitin sa second year. Second year kasi gagamit ka ng Eclipse. You can also use Eclipse. Yan. Same lang din to sa Visual Basic pero mas upgraded to. Yung mga text dito is yung programming language na ginagamit dito is Java. Ayan. Ito yung tawag dito na, ganyan yung mga code dito, ganyan. Pero huwag yung munang aralin yan. Meron din tayo dito, kung mapapansin nyo, LBL, ginagamit din natin si LBL dito. LBL, which is, ibig sabihin is label. BTN, ginagamit din natin sa return. At least, ngayon pa lang sa Visual Basic, tinuturo ko na yung proper naming nila. Para doon sa second year kayo, alam yun, ay, BTN, naalam ko to, button to, parang ganun. Okay? At least hindi na kayo ma-ignorante pagdating nyo dito naman, yung panel, yun yung ating text box dito. Panel. Okay? Meron din tayong TXT dito. Mga TXT viewing lang din yan. Mga string. Di ba? Haba ng code. Haba lang yan. Pero same lang din yung function. No? Huwag kayong makatataranta agad na ang haba. Pero same lang din yung function yan, mga guys. And then sa third year nyo naman, gagamit na kayo ng Android Studio. Yan. Ito naman Android Studio, yung application sa cellphone. Yan. And gumawa lang tayo ng konting design dito, for example.
XML yung ginagamit natin dito, hindi HTML. Kasi yung XML for Android programming. Yan. For example, gito lang, pangit pa ng design niya, di ba? At least nakagawa ako ng design, di ba? Inaaral ko pa kasi dati to, na medyo nakakalito rin tong Android Studio kasi iba po yung declaration of variable ng programming natin dito. Iba po yung mga tatawag kasi lahat ito iko-code mo lahat yan, hindi yung drag and drop yan, hindi yan gagaya dun sa Visual Basic. So I hope guys na mayroon kayong natutunan today. Dito lang po yan kasimple yung mga kuan natin. Pwede niyo i-screenshot kung gusto niyo mag-screenshot. Habang nagdi-discuss ako, yung mga may pinapalabas akong mga code, mag-screenshot lang kayo, libre lang 'yon. Okay, basta wag niyo lang i-screenshot yung mukha ni kuan, ni Libaw, baka mag-trending. Ay, discard na lang natin 'to kasi ayaw ko naman mag-save ng ganun. Stop sharing. So I hope na meron kayo naintindihan or wala. Buti nag-discuss ako, hindi ko dapat i-discuss yun eh. Gagawin ko sana, mag-send lang ako ng activity tapos dismiss na agad. Pero naawa ako eh. May konsensya ako. Ay, joke lang. Hindi, ganun talaga. Sa mga bago pa lang, ganun po talaga ako magturo. Yung naging 70-30, nagbabaliktad po yun. Nagiging 70 po sa akin. Naging 30 lang sa inyo. At least, natututo kayo, no? Kasi ayoko naman pagpapasok si Sir din sa laboratory tapos gagawa kayo ng activities, nakanganga lang. Kaya, no? Paano na to? Mga ganun ba? Kasi napapansin ko guys, nag-observe ako from block A, B, C, D. Nag-observe ako sa mga ibang instructor pag papasok ako. Hindi nila alam yung rules, yung 4 rules ng tatanggalin dun sa design, mga ganyan. Pero hindi ko naman ayaw ko kasi pakialaman yung teaching ng ibang instructor. Kaya okay lang, bahala sila. Pero sa akin guys, lahat ng alam ko gusto na tama, ituturo ko sa inyo. No? Huwag kayong mahiyang magtanong. Basta ang mahalaga, may right made ba nito? May natutunan ka ba, Miss Asiniero? Ay, magtanong nga ako kung ano natutunan pala, no? Baka mamaya wala pala kayong natutunan, ha? May yes na naman kayo sa akin. Libaw, may natutunan ka? Ano daw? Hakdog, kunanan sa? Meron po, sir. Ay, meron. Okay. Baka may kasama kayo. Kasama mo si mama mo. Hello po, ante. Yan. Si Kwan nga, si Almeida. Ay, meron yan. Meron natutunan yan si Mr. Adonis. Hindi ko makalimutan yan. Mr. Adonis. Si Perez kaya, may natutunan. Basta guys, always yung ulitin yung rules natin na 4 Kasi once na mayroon kayong nalabag na isa doon, 0 kayo sa laboratory. Sasabihin ko na sa inyo. Kagaya doon sa ibang block nung last meeting at kasi ay, si Redito. Kaya si Redito? Papilit na ba di code na nga ako. Hindi niya kasi tinanggal yung X doon sa taas. Di ba? Sabi ko tanggalin yung combo box na yun. Hindi niya tinanggal. Tama yung ginawa yung code, pero mali yung combo box. 0. Nagrereklamo din sa chatan, "Sir, tama naman yung ginawa ko." Kunana Sir, sabi ko yung sa'yo. second year pa yan? Ha? Yung second year po? Hindi, Kuya si Job? Redito yung first year din. Black eye siya ngayon, black eye. Ay, okay po. Mm. Iba kasi yung kilala kong Redito, sir. Ay, ibang Redito ata yun Joe Mark Redito ata yun, yung officer din ata yun, si Joe Mark. Yes, sir. Si Jomart po. Papilit, kasi bago yung laptop niya, ipapilit na tama daw yung code niya. Bago kasi yung laptop niya eh, hindi ko pinagbigyan. Di ba? Kaya, mabait ako guys sa mga ganyan, pero gusto ko lang kasi nasusunod din yung tamang process. No? Kahit tama yung code mo, kung hindi mo sunod yung 4 na rules, yung iba kasi natataranta sila sa coding, nagpo-focus agad sila sa code. Isipin nyo muna, kalma lang po sa pa-coding. Kapag nasa laboratory kayo, relax lang po kayo, hindi po ako kumakain ng tao. No? Nape-pressure lang kasi kayo sa time. Last 5 minutes. Pakupya. Hawanan. Sa exam po ninyo, tapos ko na yung exam. Gumawa po ako ng exam na set A and set B. Ibig sabihin, iba po sa batch 1, iba sa batch 2. Kala nyo Lahat ng block din po magkakaiba ng exam. Ang exam po natin, hindi po tayo mag-exam sa Orange App kasi pure code po yung exam natin. Hindi ko naman pwedeng i-attach sa Orange App yon. Kasi sa Orange App, ang exam lang ni accept niya is multiple choice, true or false. Ano pa ba?
matching type, ganun yung in-accept niya. Pero sa programming kasi, sabi din ng ating dean is pure code po tayo. Ibig sabihin, meron akong ilalabas na output, kayo yung gagawa ng code niya. O, di ba? Lahat ng mga tinuturo ko, yun din ang nilalang malabas sa exam ko, kaya aralin nyo na. Di ba, Baldos? Tama ba yung sasabi ko? No? Yun naman yung nilalabas ko sa exam, di ba? Hindi kagaya sa iba na iba yung explanation, sa discussion, iba yung PPT. Kaya karamihan, walang nakukuha, walang naintindihan kasi pabago-bago yung tinuturo. Hindi po ako ganun. Sa akin, basta matutunan nyo yung isang application ganyan, masaya na po ako nun. At alam nyo dapat i-explain. Yun ang mahalaga. Dapat alam yung process nung ginagawa nyong application. Hindi lang yung minimorize nyo lang yung code, guys. Useless yung memorize kapag hindi mo alam yung process ng or yung flow ng code na ginagawa mo. So kung wala na pong tanong, mag-check lang ako ng attendance. Ipapakita ko yung attendance para naman hindi nakakahiya sa mga madaming absent. Ay. Black G. Black G. I-share screen ko lang yung attendance para hindi nakakahiya kay Kwan. Ayan. So dito yung inyo pong by batch, okay? By batch number yan. So PC number nyo yan. So kapag nasira yung computer number 1, kasalanan ni Almeida agad, di ba? Ayan. So ngayon is February 6. 6. Tapos ito 8. Sa Friday walang pasok. Oh, masaya. Wala daw atang pasok, sabi nila eh. Birthday kasi ng mama ko. Ayan, so Abad, yes. Present, sir. Kaban, Present, sir. Almeda, Sir, present po. Aquino, Joyce, Yun po. Aquino Cedric, Sir, present. Asiniero. Present po. Sana all. Baldos, Present po, sir. Barbo, Present po, sir. tapos Bautista, Present po. Belmoro, Present, sir. Kabasan, Present, sir. De Guzman, Present po, sir. Tinglasan, Distor, Present po, sir. Fonseca, Present, sir. Fulgencio, Present, sir. Intendencia, Present, sir. Leal, Present, sir. Lemon, Present, sir. Ibaw, Present, sir. S- Present, sir. Dayag, Madayag. Awan. Sir, mahina daw po yung internet niya. Sabi mo pumasok sa kanina, nakita ko eh. Mapalo, Present, sir. Marsilia, cum laude. Ay. Mindalia, Present, sir. normal voice na nga lang. Ormilia, Present, sir. Palacio, Present, sir. Paragas, Present, sir. Patagi, Present po. Perez, Present, sir. Kirante, Present, sir. Ragade, Sir, present po. Rigacho, Rigacho. Awan. Pumasok siya kanina, nakita ko. Rodolfo, Sir, present. Reyes, Present, sir. Salayog. Present. Kala ko wala siya yung
Buwan dito na pumasok kanina eh. Samilin, Sir, present po. Seno, Sir. Sison, Present, sir. Tabayuyong, Present, sir. Bayuyong, Present, sir. Kaka. Kaka. Di ba siya yung bagong pasok dun sa GC natin? Wala siyang attendance nun eh. Hindi ko alam eh, pero natataw-taw ata siya. Chat nga to, sino yung president dito ulit? Yan, pa-chat nga yun, Mr. Fulgencio, kung Rani Lisa. Babae yata to? Sige, wala mo na, lalagyan ko na ng E, for example. Kasi, diretso na to. Send na to kasi draft na dapat eh. Pero, nag-chat kasi siya doon sa page ng UEP CIT, na hinahanap daw niya yung mga block niya. Kaya, inad ko siya sa GC. Hindi ko kasi mahanap-hanap yung Facebook niya kasi iba yung pangalan sa Facebook. So, Tadeo, Present, sir. Pinko, Sir, present po. ay Tenorio, Present, sir. Tobias, Sir, nag-chat daw po siya sa inyo. Nagpa-excuse, sir. chat. Mamaya tingnan ko, absent mo na. Wala pa ako nakita eh. Wala pa ako nakita ng chat. Check ko nga saglit. Chat. Bawal mag-chat pag nagkaklase na ako. Tobias. Jumong, Durasmat na eh. Okay. Sige. Excuse daw. Urbano. Present, sir. Guys, pwedeng, okay na naman mag-excuse kung valid reason. Kung valid reason naman, sketcherman kasi siya. And meron silang hearing, ganun, di ba? Pero, yung natutunan natin dito, kayo na lang mag-share, no? Kayo na lang magturo sa kanya para, no? Ventura, Present po. Victoria, Secret, Present po. Sabado, Present, sir. ay, Biyernes pala, Biyernes. Open cam for your picture attendance. Baka sabihin kasi nila, hindi ako nagtuturo, hindi ako nagkaklase. So, isi-send ko rin sa GC yung picture, kaya ganda-gandaan yung mukha nyo. 5, 4, 3, 2, 1. Yung mga, si Patagi, makita na ata picture mo dyan, pakuntanda ka, oh. Ulit ang Patagi, Jurupa, magawin, ano pa? Tabayuyong, kung pa makita Jurupa na eh. Jericho, Rosales. Sir, naman nagdigos. Andod to. 5, 4, 3, 2, andang damakadog katawan, di ko suman. 5, 4, 3, 2, 1. Screenshot ko. Ko alam, i-crop ko lang yung rupa ni ko. Tenorio. Ayan, so see you on Thursday. Kawawa yung mga black na walang klase sa Bernes. Hindi sila maghahabol sila.